Bago tayo tumuloy sa susunod na kabanata, nais munang ipabatid ng creator ang isang mahalagang paliwanag kaugnay sa naging pag-uulit ng ilang nilalaman. Dahil sa limitadong bilang ng panel sa ilang episode, alinsunod sa script na may hindi pantay-pantay na distribusyon, napilitan kaming gumamit ng mga panel mula sa mga susunod na bahagi upang punan ang kulang. Dahil dito, nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa takbo ng kwento, at taos-puso kaming humihingi ng paumanhin sa inyong lahat, na pagdesisyonan naming muling sundan ang orihinal na script ng mas maayos, buo at masinsinan, upang masigurong bawat episode ay may sapat at kapani-paniwalang nilalaman. Let's go, simulan na natin ang bagong refine panel ng istorya. Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, buong tikas na humarap si Ye Junlin sa dalawang matandang banal ng templo ng Shuangkong, mariin niyang binigkas, pinatay na si Shuyun at nalantad na ang katotohanan. Iiwan ko na sa inyo ang pag-aayos ng nangyari sa Hanging Temple. Agad na nagsalita si Elder Long Xiang, bahagyang nahihiya, nakalapit kaming gumawa ng malaking pagkakamali, totoong hindi ka ba galit sa amin, tagapagtangkilik na Ye? Dagdag pa ni Elder Qingjing, yakap ang pagsisisi, oo nga, kumilos kami ng hindi alam ang katotohanan, nakakahiya itong ginawa ko bilang isang monghe. Ngumiti ng kaunti si Ye Junlin at mariing nagsabi, nilinlang din kayo ni Shuyun. Noon, kayo ang tanglaw ng Budismo sa silangang rehiyon, hindi ako magiging makitid ang isip, ayokong matulad sa demonyong tinutukoy ninyo. Napailing si Elder Long Xiang, nakakubli sa hiya, hay, isang maling chismis lang pala, pinatay ni tagapagtangkilik Ye ang especially iyan ng Nether Abyss para sa silangan, iniligtas ang mga tao, paano siya magiging demonyo? Sumang-ayon si Elder Qingjing, tama ka, kaming dalawang matatanda ay magbabayad sala. Para sa paparating na digmaan, buong puso naming ihahandog ang aming lakas hanggang sa huli. Sa oras na yon, tinawag ni Ye Junlin ang kanyang banal na hayop, sabay siyang nagsalita sa dalawang elder, mahusay, dahil nasa piling ko kayo, naniniwala akong muling mararating ng Hanging Temple ang rurok nito, magkikita tayong muli. Napatulala ang dalawang elder nang makita ang kanyang alaga, isang matandang nilalang, makapangyarihan, napakunot noo si Elder Long Xiang, pati ang Kunpang, isang sinaunang banal na hayop, pumayag maging sakyan niya. Dagdag ni Elder Qingjing, tunay ngang makalangit ang katauhan ni Ye Junlin. Samantala, sa gilid ng bundok, naglalakad ang tatlong maharlikang magkakapatid mula sa kaharian ng Pure Land, biglang dumilim ang langit, napatingala sila, at ang prinsesa, nanlalaki ang mata, itinuro ang alaga ni Ye, Kuya, yun ang kanyang hayop, bakit sila umaalis, tapos na ba ang laban? Sumagot ang tagapagmana ng Pure Land, pawisan at malalim ang tingin sa ulap, kung buhay pa man ang Abbot o hindi, di natin alam, pero mahalaga, may parating natin ito agad sa kanyang kamahalan. Maya-maya, nakatayo ang dalawang elder, nakatuon ang mata sa malayo, mariing nagsalita si Elder Long Xiang habang magalang ang kilos. Hay, hindi natin alam na lihim palang nakikipagsabuatan si Shuyun sa Nether Abyss Clan, lubos nating nasaktan ang loob ni Daoist Ye. Tumango si Elder Qingjing, seryoso, mabutit nakialam si Daoist Ye at ibinunyag ang katotohanan, kundi, tuluyan ng sira ang pangalan ng Hanging Temple. Bigla na lang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang likuran si Elder Long Xiang, mabilis siyang lumingon at mariing tinanong, sino yan, lumabas ka, mula sa dilim ay unti-unting lumitaw ang limang misteryosong nilalang na nakabalot ng itim na balabal, parang may dalang kamatayan ang kanilang presensya. Ngumisi ang nasa gitna at malisyosong nagbitaw ng salita, hey, ang tatlong banal ng Hanging Temple na minsang kinatakutan sa silangan, ngayon, dalawa na lang ang natira, sadyang mapaglaro ang tadhana. Kumunat ang noo ng dalawang elder at sabay na pumalag, anong klaseng duwag na daga ang nanggugulo sa Hanging Temple na hindi man lang nagpapakita ng mukha. Muli siyang ngumiti, ngunit ngayon ay may halong pang-aasar, Master Long Xiang, mainit pa rin ang ulo mo gaya ng dati. Tandang-tanda ko pa nung nagtipon ng 10 dakilang sekta, ikaw pa ang pinakamalakas magmura. Nabigla si Long Xiang, tila may bumangon na alaala, pawisan ang mukha, nagtanong siya ng mariin, ay ikaw, sino ka talaga? Ngunit sa kanyang isipan, gumugulong ang isang pagbubunyag, tanging mga pinuno at matataas na elder ang pinayagang dumalo sa pagtitipon, mukhang hindi lang si Shuyun ang nagtaksil, mas malalakas pang sekta ang nasuhulan. Hindi sumagot ang nilalang. Bagkos ay mabilis na bumuo ng hand seal technique at sumigaw, patayin sila. Sa isang iglap, lumagablab ang kulog at kidlat mula sa likuran nila,
Tila nagbabadya ng sakuna, napaluhod ang dalawang elder sa lupa. Pinipilit tiisin ang matinding pressure mula sa kalaban, si Elder Long Xiang ay mariing nag-isip, ang lakas na ito, kayang tapatan ang kapangyarihang ginamit noon ni Shuyun, siya nga ba ito? Lumapit ng bahagya ang misteryosong nilalang, sinipat ang mga monghe na parang wala ng silbi, may halong panunuyang sinabi, nakakaawa, nasa dulo na kayo ng inyong lakas, wala ng laban. Mas mabuti pang panoorin nyo habang pinupuksa ang hanging temple. Galit na galit ang dalawang elder, nanlalambot at nilulupig ng pressure, hindi, sigaw ni Elder Long Xiang. Tumigil ka, sambit ni Elder Qingjing. Samantala, bawat kidlat ay nagpapabagsak sa mga miyembro ng Shuangkong Temple, wala silang magawa, tanging sigaw ng takot ang maririnig habang bumabagsak ang langit sa kanila. Ngunit sa kabila ng hirap, nanginginig na nakaluhod si Elder Qingjing, na puno ng pawis at luha, habang mariing nagtanong, sino ka ba talaga, bakit mo ito ginagawa? Sumagot si Long Xiang, para bang nabuo na sa kanyang isipan ang isang pangalan, Wan Changwei, ng Feathered Immortal Sect, mula sa pinakapinuno ng silangan, ikaw ang nagtaksil sa Nether Abyss, ang iyong kasalanan ay walang kapatawaran. Ngumisi ang nilalang, parang demonyo, itinaas ang kamay, at mula sa daliri niya ay bumulwak ang nakakakilabot na enerhiya. Master Long Xiang, hindi ko inakala na maaalala mo pa ako. Sayang, kung hindi lang napaaga si Shuyun sa pagsira sa chessboard ng Nether Abyss, sana ay magkaalyado pa tayo sa bagong Heavenly Dao. Pero ngayon, hayaan mong ako ang maghatid sa iyo sa huling hantungan mo. Sa narinig, agad sumagot si Elder Qingjing habang nakakunot ang noo, puno ng galit, ang sinumang magtaksil sa sangkatauhan ay tiyak na tatamaan ng parusa mula sa kailalimang impyerno. Sinundan ito ni Elder Long Xiang, nanginginig sa silakbo ng damdamin, ang libu-libong kaluluwang ginulpi ng hanging temple ay wawasaki ng inyong pinagmulan sa impyerno, magpakailanman. Isang iglap lang, isang matinding pagsabog ng enerhiya ang tumama sa kanilang mga noo. Sabay silang bumagsak, walang buhay, may butas sa kanilang mga noo. Mahigpit na winika ni Wan Changwei, mula ngayon, ang banal na lupain ng hanging temple ay tuluyan ng mabubura sa silangang rehiyon. Lumipat ang eksena sa Pure Land Kingdom, sa bulwagan ng palasyo, nakatayo ang Crown Prince at ang kanyang second junior brother sa harap ng kanilang ama. Ang hari na nakaupo sa trono, nagulat ang Crown Prince ng may lalim ng tinig, dahil sa nangyari, malamang magsama-sama ang mga Zen cultivator para talikuran na ang hanging temple. Sa tingin ko, kailangang maghanda ang kaharian natin. Sumingit ang second prince, sabik, tama, ama. Nakita ko si Elder Ye na umalis kasama ang ilan, parang talunan na ang hanging temple, dapat ba nating samantalahin ito at lusubin ang bundok, bilang babala sa iba at para ipakita ang tunay na lakas ng Pure Land? Napakunot ang noo ng emperador, isang nilalang na abot na ang rurok ng pag-akyat, mariin niyang tugon, masyado kang Padalos Dalos, ang pangalan ng hanging temple ay hinubog ng libu-libong taon, hindi yan basta mawawala, at hindi pa natin alam ang buong kwento, maghintay tayo. Sa labas ng bulwagan, sinisilap ng prinsesa ang bughaw na surveillance orb, nagtataka siyang bulong, hindi ba tapos na? Bakit may usok na kulay abong, may nangyayari pa? Bigla siyang napatigil, nanlaki ang kanyang mga mata, naramdaman ang banta, sa isipan niya, ang palasyo, inaatake. Mga nilalang na balot sa itim, misteryoso at nakakatakot, ay sumugod patungo sa prinsesa, natigilan siya, nanginginig sa takot at napasigaw, aano to? Sabay-sabay, nagpakawala ng nakakakilabot na enerhiya ang mga nilalang mula sa kailalimang impyerno, isa sa kanila, may nakakaloko at mapanghamak ng ngisi, sumigaw, patayin silang lahat, walang dapat maiwan. Sunod-sunod ang pag-atake, tumama sa mga sundalo ng Pure Land, isang eksenang puno ng hiyawan, matinding sakit, at kawalang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nagmamadaling lumabas ang hari kasama ang kanyang mga anak, napatingin ang pangalawang prinsipe sa labas, bulalas niya, ama, anong nangyayari sa labas? Ang hari, namutla, napanganga, bulong ng desperasyon, hindi ito maganda. At sa isang iglap, lumipad siya palapit sa mga sumasalakay, handa na para sa digmaang hindi inaasahan. Sa sandaling yun, galit na sumigaw ang hari ng Pure Land Kingdom, ang tinig niya ay umalingaungaw sa buong paligid. Sino kayo? Sino ang naglakas loob na salakayin ng palasyo at maghasik ng kamatayan? Pero sa isipan niya, kumakabog ang pag-aalala habang unti-unting pinalilibutan ng mga misteryosong nilalang, paanong nangyari ito? 4 na aura sa Early Tribulation Transcendence Realm,
Makakalap ng ganyang mga eksperto ng sabay-sabay, hindi sila pangkaraniwang grupo. Alin kayang sekta ang ganito kalakas? Itinuro niya ang isa sa mga hooded figure, Mariing Winika, payo ko sa inyo, umalis na kayo habang maaga, narito ang isang sagradong Buddhist land sa gitna ng kabisera. Ngunit may tugon ang nilalang, palasinsinan ng ngiti, puno ng panunuya. Ang hanging temple ba ang tinutukoy mo? Hihihi. Genie ba na yun? Naging abo na lang. Sa narinig, napatigil sa gulat ang hari, mahigpit siyang nagtanong, ano, paanong nangyari ito? Sinira ninyo ang hanging temple. Sumingit ang isa pang misteryosong lalaki, puno ng pang-uuyam, huwag na tayong magsayang ng salita sa kanya, patayin siya, paliguan ng dugo ang buong palasyo, matatapos na ang ating misyon. Isang iglap lang, sunod-sunod na umatake ang grupo sa hari gamit ang mapaminsalang enerhiya. Pero hindi basta-basta ang hari, naglabas siya ng energy barrier at nasalag ang unang alon ng pag-atake. Nakangisi ang dalawang kalaban, malisyoso ang mga mata, sabi ng isa, nanunukso, dahil sa kapalaran ng bansa, naabot niya ang mid-tribulation transcendence realm. Dagdag pa ng isa, tumatawa ng may bahid ng pangmamaliit, medyo kawili-wili, pero ang kakayahan niya, hindi man lang sasabit sa ngipin namin. Sumunod, mas matinding enerhiya ang pinakawalan ng grupo, bumigat ang hangin, halos mabaigo ang hari sa pagkontra sa pressure ng kalaban. Napangangas sa takot ang Crown Prince at ang kanyang mga kapatid, sabay silang sumigaw, Father Emperor. Dagdag pa ng Crown Prince, nanginginig ang tinig, bakit bigla itong nangyari? Sa sandaling yun, bahagyang lumingon ang hari sa kanyang mga anak habang patuloy na sinasalag ang pag-atake. Mariin niyang utos, bilis, umalis kayo sa Pure Land Kingdom, lumayo kayo hanggat maaari, dali. Pero hindi pumayag ang mga kalaban, isa sa kanila, galit na sigaw, kayo dyan, patayin ang mga yan, walang dapat makaligtas, utos yan ng aming sect master. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na inilabas ng prinsesa ang kanyang mahiwagang flying carpet, Mariing winika sa kanyang mga kapatid, kuya, bunso, bilis, sakay na kayo sa aking flowing cloud brocade. Isang iglap lang, lumipad ang tatlong magkapatid palayo, sakay sa mahika ng alapaap, nakita ito ng leader ng grupo, at galit na bulalas, habulin sila, huwag hayaang makatakas. Sa sandaling yun, pasugad na sa teleportation array ang magkakapatid habang sakay sa lumilipad na carpet ng brocade, biglang nagsalita ang pangalawang prinsipe ng kahariang Per Ilan, nakapikit pa habang mariing bumigkas, malapit na tayo sa teleportation array, may token ako na pwedeng mag-activate para makatakas tayo sa bilis ng kidlat. Lumingon ang Crown Prince, tapos galit na sumambit, ano ba to? Sino ba talaga ang mga to? Pag nakatakas tayo, kailangang tuklasin natin ang katotohanan. Habang papalapit na sila sa portal, dumating ang malakas na bugso ng asul na enerhiya, parang kidlat sa madilim na langit, tumama ng matindi sa kanilang lahat, napalipad ang magkapatid, sabay-sabay silang nagkahiwalay. Habang unti-unting nahuhulog, ibinato ng Second Prince ang teleportation token, kayo na ang tumakas, sigaw niya. Kasabay nito, malakas na itinulak ng Crown Prince ang kapatid niyang babae, lumakad ka na, bunso, ako ang bahala sa kanila. Ang prinsesa, halos nasa bungad na ng portal, mabilis na sinusundan ng token, tuluyan ng malapit sa pag-alis. Tumindig ang Crown Prince, buong katawan nagliliwanag sa enerhiya, boses niya nag-uumapaw sa determinasyon, ngayon, walang makakalapit sa portal na ito. Biglang sumigaw ang isa sa mga humahabol, lintik, magse-self-destruct siya para damay tayo, umatras. At sa isang iglap, isang nakabibinging sigaw, sabay matinding pagsabog, umalingaw-ngaw sa paligid ang puwersa, yumanig ang buong kalupaan, isinakripisyo ng Crown Prince ang sarili niya para sa mga kapatid. Ang prinsesa, bago makalabas, lumingon siya sa kanyang kapatid, habang tumutulo ang luha, pasigaw na sambit, brother. Sa kabilang dako, nilabanan ng hari ang matinding atake ng misteryosong grupo, pinipilit niyang panatilihin ang kanyang barrier, galit niyang tanong, sino kayo, bakit ninyo gustong wasakin ang kaharian ng Pure Land? Sagot ng isa, may ngiting nakakaloko, kung may dapat sisihin mo, ay ang iyong kamalasan. Napakunot noo ang hari, biglang napaisip, sekta. Nagpatuloy pa ang lalaking salarin, may ngiting nakakakilabot, pag natanggal ka na, uusad ang mga halimaw mula sa Nether Abyss, masasakop ang kaharian, huwag kang mag-alala, may silbi pa ang mga tao dito. Sa huli, hindi kinaya ng barrier ang huling atake, tumagos ito, dumiretso sa hari, bago siya bumagsak,
Nagbitaw siya ng huling salita, isang sabwatan, napakalaking sabwatan nito. Lumipat ang eksena sa isang madilim at nakakatakot na pasilyo, balot ng masamang enerhiya. Naroon ang Stargate, tago sa kaibuturan ng palasyo ng Pure Land Kingdom, activated na ang portal, at ang paligid nito ay sinasabayan ng makapal na enerhiya, parang naghihintay ng isang nilalang na handang sumulpot anumang saglit. At yun na nga, sa isang iglap, isang dambuhalang paa ang bumagsak sa sahig. Gumuho ang lupa, parang lindol na may kasamang bangungot, hindi kalayuan, nakatayo ang mga deboto ng Nether Abyss, nakamatsyag, tahimik pero mariing nakatutok sa anino ng nilalang na unti-unting lumilitaw.